makita sa telebisyon o kapag kasama ni Zaldico. At ang mga pangalan na binanggit sa affidavit, batay sa dokumento, ito ang mga opisyal na isinama sa listahan ng affidavit ng mga ex-Marines. Ayan. Isang ginang ang maluhaluha. Nawala ito. Ayan na, yung meanwhile. Wala sa ating Pilipinas. Alin ba yung sinilangan natin, wala pang pagmamalasakit sa atin. Meanwhile, Ayan. Pero paniwala ni Nanay Isabelita, posibleng may kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nanday, sa brat-brat! Napakadala yung mga kabataan! Nakalagay sa statement niya sa court na nagsasabi na hindi siya a-attend sa mga hearings ng confirmation of charges. VP na-refer na kahapon sa Committee on Justice ang apat na impeachment complaint laban sa'yo. Ano yung action dito? Nabanggit sa akin ng Defense Counsel. Wow! Paldo! Ang mga durobo! Diyos ko nang! Oo, tapos patanggi-tanggi pa kayo. Agoy, agoy, agoy. Kaya naman pala ang sisipag nyo, ang lalakas nyong bumira kahit wala kayong mga ebidensya, ginawa nyo ng kwento si BP Sara. Ngayon, ito, nababalitaan namin, yung mga listahan, andyan kayo. Durobo! Pwede bang magmura? Diyos ko po, Karude, ano nangyari sa bansang Pilipinas? Ang kakapal ng mga pagmumukha ng mga ito. Di na kayo nahiya? Ayan ang mga pangalan nyo. Kayo yung humihiring kay BP Sara. Lakihan natin para makita nila. Yung mga nanonood sa mga TV na malalaki ang screen. Eto Ayan sila. Oy, Diyos ko po. Merong si Dimbaksya Queen, yung taga Pampanga, yung taga Sambales, taga Batangas, yung baklang Maldita, yung nakasalamin. Yung si Charis andito rin. Yung taga La Union. Yung isang yung natalo. Natalong representative na taga Iloilo. At itong nababanggit na taga Marikina kasama. At si Balulong, ang pinakapuno. At yung Tapanort na taga Quezon. At kasama rin pala si Polto. Si Bendalo. Meron pa dito Fernandez. Sino to? Yung taga Laguna ata to Oy, si Lai! Kaya ka pala maingay, Lai. Kasama ka pala sa listahan. Etong taga Surigao kasama, taga Maynila. Si Wawa kasama sa listahan. Hindi ko gawa-gawa listahan ito sino may gawa nito? Alamin natin mamaya. Si Brosas kasama. Yung bumira kay Tatay Digong. Yung nasupalpal ni Tatay Digong. Ano ka, pulis? Di ka naman pulis pahiya. Ito rin, yung taga Surigao din ba to? Ito yung si Barbero. Meron pang Beronda. Taga Santo. Ang Jojo. Meron pa, Alvarez. Sino kaya? Meron pa, si Jubante. Kayo ng bugi, kaya pala kayo masisigasig Pero bago yan, andito naman si Kuya Gus nagbabalik. Siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi ang updated sa ating mga video. Todo tonight sila ngayon mga kasama. Lalong na yung Manila. Itong si Chihuahua, ngayon meron siyang interview dito sa kay Manong Ted. Na dinidinay niya. At pumaldo rin ata yung Ayon dito tinatanggi kasi. Kasi meron daw lumabas na pangalan na itong si Milik Chair, pumaldo rin. Wow, paldo! Mga namo! Hindi ako nagmura Alam nyo, maasar ka bakit? Nagbabayad ka ng tax. Tayo mga Pilipino naghihirap. Karamihan, halos, naghihirap. Tapos mababalitaan mo lang, pinamimigay yung kaba ng bayan?
Ang masaklap pa doon, inutang na lang, dodorobohin pa. Isang namo nga dyan, hashtag namo. Namo, hindi ako nagmura. Iba yung tutut, namo, iba yung namo. So simulan natin dito at ano pa yung mga balita ngayon para complete mockery sa justice system sa Pilipinas. Alamin natin yan mamaya. At ex-President Duterte, natanggap ko na ang posibleng dito ako. Mamaya, tanggap na ni Pangulong Duterte. Ayan ay video message. Hindi naman video message. Interview pala kay President BP Sara. President BP Sara. Hindi President BP Sara, Kuya Goods. Ano? President Sara Duterte. Yan ang tamang term. Yan ang tamang tawag. Tama nga naman. At ito pa, Atty. Sel Panielo, falling asleep during... Alam niyo bakit? Yung mga sagot ng yung mga panig doon sa ICC, parang paulit-ulit na lang ata yung mga sinasabi nila na wala naman silang masustansyang ebidensya na ginawa ni Tatay Digong yun. Puro hearsay lang. Diba? Bakit naman gagawin ni Tatay Digong yun? Wala naman ganun. Tsaka yung jurisdiction ang wala. At yung sinasabi nila na mayor pa si Tatay Digong, ano bang usapin yun? Mga unggoy, namuliti ka lang kayo. Namo! Ay, hindi Hindi ako nagmura. Alam niyo kasi bang gigigil kayo. Bakit? Itong mga durobo na ito, wala silang katigil-tigil hanggat walang mapabagsak na Duterte. Hanggat hindi nila mapabagsak si BP Sara. Ngayon, habang binibira ng binibira, habang nakikita natin na niyuyura ka ng pagkatao, binibigyan ng kung ano-anong kaso, yun naman ang pagtaas sa kanya ng taong bayan. Simulan natin dito sa mga listahan. Umani Bakit nawala? Ito. ng matinding reaksyon Yan. sa social media ang paglabas ng page 15 to 16 Yan. ng joint affidavit ng mga dating Marines kung saan inilahad ang umano'y pag-escort at pag-deliver ng mga maleta na naglalaman ng pera sa ilang mambabatas na kanilang naaalala. Ayon sa dokumento, ang mga deliveries ay ginagawa umano sa iba't ibang lugar, gaya ng House of Representatives, ng townhouse sa Forbes Park, at maging sa mismong mga bahay ng ilang opisyal sa salaysay ng Ito mga pala, ito pala ay deliver mismo. Sa kay Tolpo, dineliver sa Green Hills at saka sa HOR. Itong si Panort, dineliver sa HOR and sa townhouse. Ito pala yung mga listahan kung saan dineliver. Pero involved yung pangalan nila ayon sa video na ito at ayon sa listahan ng mga Marines na 18 na humarap doon at nagsalaysay sila. Meron silang joint affidavit na pinirmahan dito Sworn affidavit. Ngayon, ang bakit kayo masasama kung hindi kayo involved, di ba? Pansinin nyo ibalik natin yung dating mga nangyari. Ilan sa mga pangalan na ito yung bumoboses kay BP Sara. Ito ay yung matumatarantado kay BP Sara. Ito sila. Sama-sama sila dito. Ngayon, pahiya kayo. Di ba? Ginawa nyo ng kwento na naglustay ng 125 million sinagot ng COA. Bakit? Magnanakaw kayo Kayo ang alam ng mga taong bayan na magnanakaw kayo. Kayong mga nasa listahan na yan. Tuloy. affiant, nakilala raw nila ang mga tumatanggap dahil madalas nila itong makita sa telebisyon o kapag kasama ni Zaldico. At ang mga pangalan na binanggit sa affidavit, batay sa dokumento, ito ang mga opisyal na isinama sa listahan ng affidavit ng mga ex-Marines. Ayan. Benny Abante, isang pangalan na nakaridak. Zia Adio, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julian Baronda, Ace Barbers, Nako. Ching Bernos, Diba? Arlene Brosas, Ayan Franz Castro, Ayan Joel Chua, Manix Dalipe, Leila De Lima, Nako, Dan kasali. Fernandez, Janet Garin, Dong Gonzalez, J. Kong Hun, Jervil Ruistro, Raul Manuel, Sandro Marcos, Paulo Ortega,
Joseph Paduano, Stella Kimbo, Martin Romualdez, JJ Suarez, Erwin Tulfo. Ngunit Nyo, pansinin nyo, sila yun eh. Walang iba. Lahat ng bumatikos doon sa hearing ng mga tuwadcom, sila yun. O, sila ngayon ang bida sa listahan. At meron pang pinakabida. O, itong si na kumakahol madalas, ngayon, binalikan siya, magdidemanda ang mama ng cyber libel daw. Kuno. Hindi ko sure Kasi pag ikaw ay bumibila kay Bibi Sara, hindi ka naman kinakasuhan eh. Bakit balat sibuyas ka, mama? tumanggi si dating Senator Antonio Trillanes IV na magbigay ng detalye kaugnay ng umano'y pagpunta ng mga investigador ng International Criminal Court sa Pilipinas noong 2023. Sa panayam sa Wandus, nilinaw ni Trillanes na may kinalaman sa highly confidential na operasyon ang naturang usapin kaya't hindi niya ito maaaring isa publiko. Nako, mabilis sa mga pangyayari pag pera ang usapan. Kumilos sila dahil kalaki pala nito, anak ng bugi ayon sa video, 2 million US dollars lang naman. Ang katumbas ng kanilang pagsasalita. Para mapabilis ang usapin at madakip si Tatay Digong, umamin ng Marines, yung 18 Marines, na nagpapalit sila ng 2 million US dollars para, ibigay sa foreigners. Sinong foreigners yan? At ito pa. Yung helicopter, meron video eh. Yung helicopter pala na sinakyan ni Mamang tawag nito. Ay, na-play ko ba? O, ulitin muna natin to. Na-play ko ba ito kay si Au Au? Na-play ko ba? Hindi ko ata na-play. Ito. Ulitin natin. Antonio Trillanes IV Oh. na magbigay ng detalye kaugnay ng umano'y pagpunta ng mga investigador ng International Criminal Court sa Pilipinas noong 2023. Ayan tayo eh. Yung 2 million US dollars. Ayan yung nasasabi sa video. Siya yung nag-arrange. At ayon sa salaysay ng mga Marines, ito ay pinondohan ni Saldico. Hindi pinondohan. Parang ang kausap ata nito si Saldico. Ganun na rin yun. Di ba? Nung magkakaibigan pa sila, sino ba siya magkakasama? Ngayon, may nababalitang helicopter. Papakita natin. Sana nandito pa sa akin. Yung helicopter daw pala nito ay pagmamayari ni Saldico. Hay nako talaga naman. Pati ba naman talaga andito ba? Grabe sila no. Wala na ata. May katanungan po si Chacha. Go, Cha. Good morning po, Congressman Chua. Yan na siya. Magandang umaga po. Kahapon nga po, Sarap, kasama no? po Paldo-paldo, no? inyong pangalan sa mga sinasabi nito pong mga grupo ng mga marino ni Nabalingod na tumanggap daw po nitong male-maletang pera. Nandito po kayo sa kanilang affidavit. Ano po ang reaksyon nyo dito? Alam mo, tinitignan ko to dahil unang-una yung timing nila nakakaduda. Dahil ito yung nilabas nila kung kailan nagkakaroon ng hearing sa ICC. Talaga? So obviously, yung mga nilagay nila dyan, mga miyembro ng Quadcom. Talaga? They wanted to discredit the Quadcom and kasi hindi rin naman po kaila sa atin by next week, sisimulan na rin po yung impeachment ni Bibi Sara. Galingan nyo! They wanted to discredit itong mga ginagawa po natin pagdinig dito sa Kamara. So itinatanggi nyo po ito ring paratang nitong nila Baligod. Ang sinasabi rin po kasi nila dito sa kanilang affidavit, sa tuwing may hearing daw ang Quadcom ay inuutusan sila na mag-escort sa mga executive assistants ni Zaldico papunta daw po sa House of Representatives na may dalang paper bags na bawat isa may lamang 5 milyong piso. Aray ko. Nako, ang sarap naman po sana kung totoo. Kaya lang... Wari ka pa, unggoy! Ganyan talaga. Sobrang deny na kayo ngayon. Sobrang i-deny nyo yan. Alam naman namin ako kung halimbawa ako, politiko ako.
Bakit ako sasali sa away niyo, mga politika? Ha? Kayo mag-away, iiwas ako. Paano kung meron ng paper bag na 5 million, tapos mali-malitang pera, di, sige na. Sasabihin naman nila, politika lang naman yan eh. Kaso may nasisirang pangalan at gusto nilang sirain ang pangalan. Yan ang katotohanan. So, pinapaikot nila ang taong bayan, sige, ikot dito, sasabihin nila, merong nilustay, eto na, sila pala ang nagdodorobo. Ngayon, ito si Milik-Milik, todo, alam niyo, todo ano si Milik-Milik eh, todo deny eh. Ma'am DJ Chacha, sa mga Ayan na siya, kababayan, magandang umaga po. Inyong hubang nabasa na ang naturang umano ay sinumpaang salaysay. Naguy kayo. Pong kagabi, nung tayo nagbabiyahe galing sa Tarlac, na may man nagpadala po sa akin, 2 talata lang po yan eh. Sabi nyo nga, Apo, Naputol. naputol tayo. Oo, kasi nga. Naputol. 2 talata lang, Chairman George. Go ahead, sir. yes po, so 2 talata po yan, na yung pong binasa po ninyo, pang number 35 o number 36, lahat po ng mga nasa taas tungkol sa ICC. So una po, Sir Ted, hindi ko po kasi na-confirm kung iyan ay notaryado na o hindi pa. Kasi po pagkakasabi nyo, hindi pa notaryado. So pwede pa pala nilang baguhin. So baka mukhang naghihintay ng, naghihintay. Kayo nga, nababago nyo yung Di ba, resulta? Duterte Youth Party List, 2 million, nabago nyo. Nakapasok ng mga umbrella. Si Boy Dila, natalo. Nalamangan ng 1,000 ni Joey Chua Uy. Nakaupo yung alalay nyo, yung alagad nyo, yung aso nyo pala. Nakaupo. Yan ang ibig sabihin, nagagawa nyo ng paraan. Kaya tigil-tigilan nyo kami sa mga paandar nyo. Sa bagay, pagdating ng 2028, sa 2028 na lang tayo babawi. Pero, isolid nyo, mga kasama, isolid nyo. Huwag nyo pababayaan si Bibi Sara. Huwag nyo tatalikuran. Hindi kagaya ng, meron nga dyan, taga Cebu. Tinulungan ni Bibi Sara. Anak ng Tipaklong, lumipat na hawata ng linyada. Yung dati, talagang, alam mo, malaking tulong yun eh. Lalo na yung nakasolid na boto. Dahil sa mga Duterte supporter. Kilala nyo yung gobernadora ng Cebu. Kilala nyo? Yun na yun. Kung kilala nyo, yun na yun. Nakita nyo may picture-picture pa sila. Anak ng bugi, Sa kalap, tinulungan na, manalo, pero ano yung susukli? Ito, bigyan natin ng yung slide ng joint affidavit ng mga ex-marine. Pasok. Kung Mike, gaya nga nung pinag-uusapan namin ni Jerry kanina off the air, kung ganun detalyado, kasi nagko-corroborate yung statement nila kay Gutesa, kay Zaldico. Tama. Actually, medyo mabigat yun eh. Ang tanong doon, sana huwag namang mahaluan ng ibang kwento kasi oras na may madamay dyan na mali yung konteksto nila ng kwento, mali na lahat. Guguho yung kanilang kwento. Kaya dapat masiguro nila na tama yung buong kwento. Baka may mga masingitan. May makasingit dyan na iba ang intensyon na Kong Mike. Tama ka, Tunying. Actually, yun din ang isang bagay na kasi ang daming binanggit na pangalan. So iyan yung isang bagay na dapat talagang pag-ingatan dahil alam mo naman si Congressman Zaldico, negosyante rin naman siya di ba? So may mga transaksyon na walang kinalaman sa problema. Walang kinalaman doon sa corruption o flood control. Skandal. Kaya ako din mismo, hindi ako pwedeng makialam doon sa ginagawa nila at sinasabi nila. Di ba? Nung nakita ko yung affidavit, hindi ako pwedeng magsalita tungkol doon. Nasabihin, tanggalin nyo to o hindi pwede to. Kasi nga, nanggaling sa pag-uusap nila doon sa kanilang nakita. Pero tama ka, Katunying, dapat din, ingatan din talaga na wag naman madamay ang... Baka mamaya may utang talaga si Saldi, may binayaran, pinadala, naisulat doon, medyo unfair din naman yun. Pwede rin mangyari yung gano'n. Panghuli na lang, ano susunod? Ngayong lumantad dito, nagsalita, may affidavit, ano susunod? Well, Jerry, Katunying, magsasalita sila dahil
sa ombudsman, idadalhin to ni Attorney Levy Baligod. Ombudsman. Kaya hindi pa nga makapagpadala ng isang notaryado at pirmadong affidavit. May mga kumakalat po sa ngayon, hindi po yan yung affidavit na totoo. Ganun. Ay hawak ni Attorney Levy. So ito po, paglabas po nito, ibibigay na opisyal sa media. At matapos yan, Cherry Katunying, magsasalita mismo yung mga tao, yung mga sundalo, tungkol dito sa isyong to. So ako naman po, katulad na banggit ko, sumusuporta ako sa kanila, naniniwala ako dun sa kanilang mga sinasabi, and ito yung pagpapatunay din dun sa binanggit ni Sergeant Cotesa. Ang inaasahan ko, sana malocate namin talaga si Sergeant Cotesa na magkasama-sama na talaga at mabuo yung mga kanilang salaysay na binapanindigan at pinapatunayan at pinapakita sa sambayan ng Pilipino. Ayan na. Sana nga talaga lumabas na si Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, meron tayong papakita dito. Umiyak na rin ang mama. Si Boy Dila, kita niyo ba? Si Boy Dila, ayan sabi dito, Benny Abante, ukol sa akusasyon na nakatanggap siya ng maletang may lamang pera, the accusation that I accepted suitcase of cash is completely false. Ay, wala tayong alam dyan. Pwede mong sabihin yan eh. Diba? Kanina bang post ito? Ay, pagtanggol mo sarili mo kung halimbawa, pagdating ng araw. Ngayon, kayo ang bida, wala kaming magagawa. Diba? Pwede naman sabihin eh, pwede nyong pabulaanan yan eh. Hindi ako nakatanggap. Pagdating nga ng back to you, doon naman kayo magkakaalaman. Diba? Hindi naman puro sinabi ngayon na, ikaw, ay kukulong na kagad. Hindi. At saka kakampi nila lahat. Ngayon, may nag-file na ng case. Ayon sa publiko, Trillanes denies receiving 2 million leak to ICC. Prove. ICE, cyber libel, RAPS. Ayan sabi dito. Ayan Basahin na rin Former Senator Atty. Trillanes IV on Tuesday denied allegation that they received $2 million or any amount from former Congressman Saldico in connection with the investigation of the International Court ICC into alleged crimes against humanity of former President Rodrigo Duterte. In post on X and Pace, Trillanes reject claims that the accepted money from Co supposedly to support the ICC probe for any other purpose, calling the accusation is a blatant lie. Yun, natin alam. Pero kilala ka naman ng mga tao eh. Sila na lang huhusga sa'yo. Diba? Ganun lang yun. Simplihan lang natin. Kung ikaw, sinasabi mo na hindi mo ginawa yun, pero nakikitaan ka naman na kaya mong gawin yun kasi wala kang tigil eh. Dati pa, wala kang tigil sa mga pambibira kay Labi Sara. Hindi ka naman congressman, hindi ka naman senador. Hindi ka nga nanalo ng pagka-mayor. Saan ka kukuha ng pondo? Wow, sarap, di ba? Hindi natin alam behind. Kung sino talaga. Ito, sagot. Pahayag ni Bibi Sara. Sabi ni ex-President Duterte, natanggap ko na ng posibleng dito ako. Pero wag naman sana ngayong 2026, ayon sa tarot reading, makakauwi na si Tatay Digong. Bakit ka mo? Wala naman sustansya yung binibintang sa kanya. Kita mo nakita niyo yung mga witness ko yung mga biktima ko Ayun. Kung saan nila pinagpupulot. Ngayon, kinuha nilang witness ng JK, mga unggoy. Bibi Sara, sagutin mo. Then President, the chances of coming home for him. Hindi na namin tinitingnan yung chances of coming home eh. In fact, hindi na namin pinag-uusapan yun, sir. Kung makikita nyo doon sa statement niya sa court, ay sinasabi niya sa court na natanggap ko na posibleng dito ako mamatay sa kulungan ng ICC. Nandun yun. Nakalagay sa statement niya sa court na nagsasabi na hindi siya a-attend sa mga hearings ng confirmation of charges. VP na-refer na kahapon sa Committee on Justice ang apat na impeachment complaint laban sa'yo. Ano yung action dito? Nabanggit sa akin ng Defense Counsel
defense team namin, no, na in-endorse na sa Committee on Justice. At sinabi nila na mag-meeting sila kung ano yung mga susunod na mga gagawin nila. From Mindanao? Hindi ko muna pag-uusapan yung running mate, sir, dahil meron akong ni-recruit. Hindi pa siya nakapag-desisyon. So, kailangan natin siya protektahan dahil baka siya na naman yung aatakihin at sisirain ang pangalan. So, let's protect hindi ko sabihin his or her, their privacy para sila ay makapag-desisyon ng maayos. VP, answerable ito by possible or not. Sara Aini. Kung sabi na, ay wala na. Okay na nyo. Parang, wag muna daw pag-usapan. Pero parang malabo, ano? Kasi yung ating mga kababayan, parang ayaw na talaga. Parang ayaw na nila nang makarinig ng ganung apelido eh. Kahit naman ako, kung ako tatanungin, ayoko na. Sawa na tayo. Maging best friend lang siguro sila. Hindi natin alam kung ano talaga yung tunay. Baka sino kaya ang magiging Vice President ni President Sara Duterte, aalamin natin sa sunod na mga bagay-bagay. Kahapon, bukas, ngayon, ang impeachment ay nandyan. Ang pagdidesisyon ko, hindi kasali yung factor ng impeachment. VP, anong reaction ng kapatid mo na si Mayor Basi at Congressman Tulong nung nag-announce ka na tumakbo? Supportado ka ba na or nagulat sila or what's the reaction? Walang, no comment. VP, I don't know kung ano mo, VP. I don't know kung nalaman mo na nagkita si BBM at si Mayor Lenny last Saturday sa Naga. And kahapon, doon na naman sa Malacanang, pumunta na naman sila. So, ano yung reaction mo dito? In relation to sa 2020 elections? Good luck. Good luck. And speaking of good luck, sinabi din ni BBM na good luck daw nung nag-pronounce ka na tatakbo last Wednesday. Bakat them. Bakat you. Okay, good luck nga sa kanila. Ito nakikiusap tayo. Luzon. Sabihin na natin Luzon. Tanggalin na natin Luzon. Dito na tayo sa Mindanao, tsaka Visayas. Solid natin. Kung pwede lang, kung ano yung hinawakan ni Bibi Sara, magmula presidente hanggang senador, kung ano yung re-recommenda, kung anong partido yung re-represent ni President Sara Duterte, iboto nyo. Kasi hindi na siya kukuha siguro ng pwedeng sumira pa sa pangalan Duterte. Sa Luzon, hindi natin masasabi kung meron pa naman, hindi lang natin alam kung dadami. Kasi alam nyo, yung mga karating mga lungsod, napunta na ng Malacanang. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman sila ambutante. Ambutante, taong bayan. Kaya yung nakuha nilang mga mayors, kung umabot ka sa video natin ito, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe. At sabihin mo saan lugar ka, shoutout sa iyo. Meron tayo sa Amerika, Canada, Australia, Germany, Austria, part of Europe. OFW, shoutout. Hanggang sa muli. Huwag mo kalimutan, hit yung bell para lagi kang updated sa video. Bye-bye!